O gisa ato nga laing panag-uban alang sa ato nga pagtuon padayon sa mga seryoso nga mga pagtulun-an nga angay nato matagaag pagtagad, especially sa mga issues about sa kaluwasan, no. Importante ni nga ato nga matagaag pagtagad tungod kay daghan kay madungog nga mga istorya ah, nga ang tinuod nga iglesia kami tungod kay kami ang daghan. Okay? So i-base ba ni ang kaluwasan ang tinuod nga iglesia gi-base ba ni sa gidaghanon sa miyembro? Atong tan-awon ni kay ug mao ni ang basihan mga igsoon murag naatay angay nga tagaag pagtagad ani nga karon kay ang daghan nga nadungog nato nga mga istorya labi na nga ma-brainwash gid ta ani nga matupa kanang mga offshoot or kanang mga reformer dili gina siya true church kay kagamay ra ana nila. O kami may tinuod nga iglesia kay perti namong daghana. Okay, atong tan-awon ug mao ba na siya ang prinsipyo sa Biblia nga ang matuod nga iglesia nagagibase diha sa gidaghanon. Atong makita usahay mga igsoon ginagamit nila nino nag-ingon si Hesus. Klaro ka ining pamulong diri ni Apostol Mateo nga dili ang number of membership, dili pud ang number of baptism ang bisis nga ikaw matuod nga iglesia. Kay bisan si Satanas gusto nga magbautismo ta nga magbautismo. Overgol. Pero as long as dili matudloan sa prinsipyo sa langit, si Satanas dili malisang niya na. Atong tan-awon sa Mateo 23:15. Niya tataw nga mabasa mga igsoon, alaot kamo mga eskriba o mga parasiyo, mga maot. Kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan o kayutaan aron sa pagdanig bisan usa na lang ka kinabig. Og sa makabig na siya, inyo siyang ginahimo nga doble pa kaninyo sa pagkaangayan sa inferno. So diri nga senaryo mga igsoon nga tumabasa sa Mateo 23:15 dili nagpasabot nga tungod kay ikaw sige bautismo, sige gwali, ako daghag membership mo na siya ang tinuod nga iglesia. Tungod kay diri sa Biblia nagsulti nga dunay daghan nga mga ikag kaayong mulakaw, ikag kaayong musulti, unya sige og bautismo, pero di ay ang gibautismohan og ang nagpabautismo nagdoble lag record kandidato para inferno. Nganong ingani man ang senaryo mga igsoon? Matud pa sa ato nga propeta diya sa iyang librong Evangelism, kating klarohan ang mga igsoon. Kung atong basahon na sa page 320 paragraph 1. What is the goal of the Seventh-day Adventists? Ang tubag diri, our goal, truly converted members. So kung mo ni ang goal sa Seventh-day Adventists nga truly converted members, so dapat di ay i-draw na to ang tinuod nga pagtulunan sa Seventh-day Adventists. Atong tanan karon mao ni ang reality nga nahitabo atong na witness sa atong present time sa ato karon nga iglesia. Matupad diri ministers who labor in towns and cities to present the truth should feel content. Okay, should not feel content nor that their work is ended until those who have accepted the theory of the truth realize indeed the effect of its sanctifying power and are truly converted to God. Karting klaro ha gini, no? Mao ni siya ang mensahe sa Dios alang sa iyang iglesia nga ang atong goal sa atong pagpangwali nga makabaton kita og tinuod nga konbertido nga mga miyembro sa atong iglesia. Gani ang mga ministro kinahanglan kinsa nagabuhat diha sa mga kalungsuran, diha sa mga kasyudaran, sa pagpresentar, diha sa kamatuoran, dili makontento, no? Dili kuno mubati sa pagkakontento or ni huna-huna nga ang iyang buhat na humana. Hangtod nga kadto mga katawhan nga midawat sa teorya lang sa kamatuoran. Meaning to say, teorya lang, wala pa magud na niya ma-apply, no? Wala pa niya nadungog lang, so theory pa lang, wala pa niya na-practice. Unya, kadto mga tao nga nakadungog sa theory of truth, makapamalandong diha sa iyahang gahom, ma-apply ang kanang mensahe nga iyang nadungog. Kay mao ni siya ang gusto sa Dios nga mahimong membro sa iglesia, gitawag truly converted. Matupad diri mga igsoon, God would be better placed to have 6 truly converted
to the truth as the result of their labors than to have 60 make nominal profession and yet not be thoroughly converted. Sa giingon sa Dios, mas malipay pa ang Ginoo nga dunay nabautismuhan nga unom nga tinuod nga nakasabot nga maoy bunga diha sa atong mga pagpanglibor o pagpangbuhat kaysa nakabautismo kag 60 nga nominal Adventist lang. What does it mean nominal Adventist? Pag ingog nominal, nahimo siyang Seventh Adventist only by name. Daladala niya ang legal name. Pero sa iyahang kinabuhi, sa iyang application, dili gid makita ang iyang pagka-genuine Seventh Adventist. Tungod kay wa lagi matudloi sa sakong pagtulunan sa Dios. So mo ni ang gisulti sa Ginoo nga ang goal unta sa Seventh Adventist makakuha o makabaton og tinuod nga konbertidong membro. But sad to say, ang reality lahi nga atong na-witness sa atong present time. Every time nga dunay krusadang paghimuon, ang goal nga ihatag sa mga pastors 5 numero. Okay, mo ni ang imuhang stipend, unya ang imong goal mo ni kakalag, makalilisang. Atong nakita nga ang present leadership sa Iglesia Adventista do nagay total nga pag backing gikan sa prinsipyos kamatuoran. Naghimo silang ilang kaugalingon nga mga patukuranan nga dili gyud mo pasar sa it is written. Muni ang makasusubo nga atong na-witness sa atong kapanahonan mga igsoon. Kaya nag-ingon ang Dios nga ang goal nato sa atong pagpangwali makabaton tag tinuod nga konbertidong membro. Pero ang nitabo karon dili. Ang goal nato numero. Nag-after ta sa numero. Wa tay pakialam kung ang mga nabautismohan wa kasabot. Sometimes ato pang hadlokon, sometimes ato pang ilaron, makalilisang na. Daghan kay mga nahitabo nga mga gathering sa mga young people nga gina-prim up lang sa mga elders o mga pastors aron lang ang mga kabataan intawong mga inosente ang nakisabay lang dito sa katiguman aron nga magpabautismo na lang kay ang giaftiran sa mga pastor number of baptism. Mo ni iyang goal, number of baptism. Sa katarungan nga gusto laging magpasikat kay og ma-over goal na naman dayon mga reward niya na o pwede na dayon mo travel asa dapit no nga nasod kay agi bugti sa iyahang pagpaningkamot matud pa sa kadaghan nga bautismo. Pero ang reality nga ato nakita in actual diha sa field makalilisang nga daghan kayong mga ang uban pabayaran pa og more kaayong nas politika no. Doon ako nadungog dito sa usa sa mga missionaries nga dito sa ilang dapit na every night ang mutambong na ay 100 per head unya pag-abot sa baptism time ang magpabautismo 500 ang ulo. So ingana ba day ang gitudlo sa Ginoo? Atong nakita nga wala na gyud magsunod sa prinsipyo o kalagdaan sa langit. Ang atong nakita karong majority nga mga pastor sa Seventh-day Adventist purya lang sa maayo nga nagbarog sa prinsipyo sa langit. But majority atong nakita, atong na-witness nga nag-after gyud sa goal nga numero. Kay ano man, tagaan man sa goal na every year nga mao di imo goal sa baptism ani nga year. So katupong pastor kita goal sa baptism ana nga year gikan sa buhatan sa misyon, mohatag po siya goal dito sa liman. Ang liman po din taon nga naningkamot po nga makuha po rin yung stipend, maulaw po siya dili po mag-meet iyang goal, so naay mga hokus-pokus diya sa field. So ningon diri ang Ginoo mas malipay pa nga kung kita naka dunay nabautismuhan nga unom ka buok nga tinuod nga nakasabot sa kamatuoran kumpara sa gitawag sa 60 nga mga nominal Adventist lang. Mao na nga miingon tag ang record karon ang majority or ang member sa Seventh Adventist worldwide na sa mga more than 20 million. But majority anang more than 20 million members of the Seventh Adventist worldwide nga record mga igsoon or nga survey, ang majority ana nominal Seventh Adventist. Not only from the members, even from the leaders or from the pastors, from the ministers, mga nominal Seventh Adventist. Nga naman, kay wala gyud gitudlo ning prinsipyo sa langit mga igsoon. Abi ninyo kanang Mateo 28:19-20 nga principle nga gisulti sa Ginoo diha. Nga iwali ay maayong balita, gatos tibuok kalibutan, pinulungan katawhan, unya human bautismuhan sila, diha lang nahuman. Ang bulhaton sa majoriting iglesia. Pero ang tinuod ana napay bersikulo 20. Human sa bautismo og tudloan sila sa pagtuman sa tanan. Nga akong gisugo kaninyo og tanawa ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ang nahitabo karon as reality sa atong iglesia, kung magbautismo, wa nay pakialam ang mga pastor, manurture pa ba mga nabautismohan, wa nay pakialam mga pastor ug maatiman pa ba o nanimba ba na anang
pagkaabot sa next Sabbath nga naman total na report naman mo na ang makasusubo kayo ang report overgoal pero adto actual ang church. For example kanang atong na mga gatherings na to kanang na if camp for example kanang if camp grabe ang number of baptism ana nga buluhaton. Pero tanawan ninyo pagka next Sabbath human na ng baptism kung kadto mga young people nga hundreds nga gipang lublob dito na aba na sa iglesia wala pipila lang ni ana ang makaadto unya pipila lang pud ni ana ang makasurvive ngano man nalihis ang pamaagi sa liderato sa iglesia ni Kristo nga iyang establishar diri sa yuta nining katapusang kaadlawan sa kalibutan mao ni ang problema. Isa pa ang standard sa langit or ang prinsipyo sa langit wala na nato gitudlo nga sakto kundi ato nang giloward ang intention para mahimo tang popularity for popularity in purposes na mabasa mga igsoon kung atong tan-awon sa Testimonies volume 5 pages 31 and 32. Ang pulong sa Dios nagakanayon if you lower the standard in order to secure popularity and an increase of numbers and then make this increase a cause of rejoicing, use you great blindness. Muni ang sulti, mga kung ato ko nang ipaubos ang estandarte aron lamang makakuha ta og popularidad. Okay? Mao man na popular makaita og daghan tag bautismo. Daghan tag sikat kay sige mo na. Pero ang pulos ginuningon popularity lang na siya. Unya ang pagdaghan kuno niini nga numero gihimo nato nga murag mo atong basihan sa kasadya o malipay ta uy daghan na kay ta. Ingon diri ang pulong sa Dios nagapadayag lamang kita sa atong dako nga pagkabulag. If numbers were evidence of success, Satan might claim the preeminence, for in this world, his followers are largely in the majority. Matupa sa pulong sa atong Ginoo nga kung ang numero mo ebidensya sa kadaugan, si Satanas mo'y mananaog. Ngano man, niini nga kalibutan ang iyang mga sumusunod, mas mao'y labing daghan. So kung mag-ingon ta, kining among church, mao ang tinuod nga iglesia, mao ni ang balikan sa Dios tungod kay daghan mi. Kung mao na imong konsepto, mao na imong nahuna, therefore pildi ka ni Satanas. Kay si Satanas mo'y daghan kay membros ing iglesia. So for sure siya ang true church kung ang basis na to padaghanay og membro. Muna nga ang atong gihimo karon ang dako ang iglesia mo daghan ang membro, dili na lang nato isulti ang standarte sa langit, gi-lowered na to ang standard sa langit aron lamang gyud nga mga tawo matupad dili mo og mosulod ayon no mao man ni ang problema nato kay ngano man dugay na kay tang Adventista nagtuyok-tuyok kadta dihas 28 katima kung mao na siya ang kahayag nga gihatag sa Ginoo sa iglesia kada 28 katima unsay katuyoan sa Dios nga iyang gipasulat sa atong propeta ang more than 2,000 visions nga iyang gihatag kay Mrs. White unya ang ending di ay diha ram tas 28 katima nagtuyok-tuyok. Unsay katuyoan sa Dios nga iyang gipasulat ng labihang kadaghan nga mga libro unya dili na importante para sa last day church. Mao ni siya ang atong ang pagtagad mga igsoon kay basig dinhi nga point madisibta. Kanang Usias 4:6 may people are destroyed for lack of knowledge basig dinhi ta maigo. Atong tan-awon sa Review and Herald April 1, 1890 tanawa ang mensahe sa Dios. To our brethren who are standing in this self-confident, self-satisfied position, who talk and act as if there was no need of life. Kung sa daw, gi-address ni sa mga kaigsunan nga mga Adventista nga nagatindog silang kaugalingon nga doon akong kumpiyansa o sa posisyon nga nakontinto na sila. Pasabot na kontento sa kahayag nga ilang unang nadawat sa 28 katima nga nagunahuna nga once nga dunay mga teaching nga dunay mga light nga i-share gawa sa 28 katima matud pa dili na kuno na siya doktrina sa Seventh Adventist makasusubo kay na mga igsoon totally deceived kita kayo na sa kaway ug ingana nga atong mindset nag-ingon diri mga igsoon we want to say that the Laodicean message is applicable to you. So kung nakontento ka na 28 katima ra gihatod sa 5 nya nagpabautismo ka unya majority pa gid ana dili pa gid 28 katima pila lang ka mga doktrina din ha tingali daghan mo kay nakasulod sa iglesia nga dili truly converted
but only convince. Nakumbinsi lang ba? Okay? So mo nang hinungdan nga kung dili matudloan ang mga individual nga nasulod sa ato iglesia ani nga sistema nga kamatuoran sa Dios. Now, Laodicea ang message nga applicable ani nga mga membro, even anang mga leaders down to the members. Unsa man ang Laodicea? Init-init, bugnaw-bugnaw, unya dili gina maluwas kay isuka man na sa Dios bisag imong tan-aw na sa libros pinadayan. Isuka na sa Dios. Therefore, dili gina siya maluwas, no? Atong bantayan. Nganong dunay dakong katalagman, mo ni ang problema sa iglesia. Nga dunay makatalagmanon nga posible mahitabo gid kanato. Diha na record na sa Testimonies to Ministers or TM page 106 kanang naghisgutan sa Ginoo diha. The great danger with our people has been that of depending upon men and making flesh their arm. So ang pinakadako kuno nga katalagmanon nga mga mahitabo sa ato nga mga kaigsuonan or sa iglesia nga nagadepende ta sa ato nga mga leader nga moy atong bisan pa sa point nganong gihimo sa Ginoo, gitugot sa Ginoo nga ma-organize ang iyang church o nganong gitugot sa Ginoo nga dunay leadership nga manguna diha sa organisasyon, ang intention para mahimong order ang buhat. Pero ang nitabo karon dunay gihimo nga naay organisasyon existing, dunay leadership existing, pero ang nahitabo karon ang leadership o ang mga pangulo nga mao'y maggiya nga mahimong order ang buhat sa Ginoo nga iyang gipiyal sa iglesia diha, especially diha sa mga leader. Ang nahitabo karon dili naman leadership para sa order nga buhat sa pagsunod sa prinsipyos langit ang atong nakita. Ang leadership maghimong Dios karon sa membro. Kay mao man po na brainwashing, ang leadership atong irespeto na ingon nga mangunas buluhaton sa Dios. Pero dili na to the point nga ang leadership hunahuna-on nato nga ang iyang boses o ilis ni Kristo. Kaya ang reality karon, ang leader nato mo'y atong gihunahuna nga ang iyang boses mao ang boses sa Dios, mao ang boses ni Kristo. Bisag tudloan tag sayop, mutuo ta kay nagunahon ata nga ang kaluwasan nagikas baaba sa mga leader. Mao nay problema din ha. Wala tay pag-evaluate, wala tay personal nga pagtuon, kung kining nga atong gibarugan karon kanang atong gisulod-sunod sakto pa ba sa prinsipyo sa langit. Wala tay supak sa leadership kay set up ni sa Ginoo sa pag-establish sa organisasyon. Ang problema lang supak ta sa leadership nga direct na gyud nga mi oppose or ni supak sa kahayagikan sa langit. Luoy ang mga membro nga na-brainwash nga ang boses sa Dios naa daw sa leader. Before namatay si Mrs. White, ang boses sa Dios na sa church. Supposed to be ang church unta, ang iglesia, ang mga members majority nga boses sa iglesia mo untay masunod. Pero ang nahitabo karon kung asa ang nasa ibabaw siya ang masunod, unya ang mga membrong inosente dili lang nagsalig sa leader ingon nga mao mangulo sa buhat kundi iya nagyong gisalig pud sa leader ang iyang kaluwasan. Mao ni ang makasusubo. Wala gibutang sa Dios ang leader diha sa mission, sa conferences o asa man para mahimong ilis ni Kristo labi na gyud sa salvational nga isyu. Dili, pero ang nahitabo karon ang leader mo atong gihimong ilis ni Kristo. Okay, mato pa diri sa pulong sa Dios nagapadayon sa TM 106. Those who have not been in habit of searching the Bible for themselves or weighing evidence have confidence in the leading men and accept the decisions they make, and thus many will reject the very messages God sends to His people. If these leading men, brethren, do not accept them, even if all of our leading men should refuse life and truth, that door will still remain open. The Lord will raise up men who will give the people the message for this time. So atong nakita ang problema sa church nga ang ato kuno nga batasan wala tay pagpakabana sa pagsuta sa balaang kasulatan kung ang gisulti sa atong leadership or gitudlo nilang doktrina sakto. Kay kung unsay buhian sa baba, mutuo man ta dito, diri kita madisip. Hinungdan sa panahon ni Jesus nga majority sa iyang katawhan sa Israel wala makaila, wa ma-recognize ang Kristo, ang Misaya nga ilang katubang og ila pa hinong gipapatay sa cross tungod sa ilang sobrang bilib sa eskribag parasiyo. Nagunaw na sila teachers of laws, masters of laws, yang ilang katubang wa integrado, muna ilang na underestimate na mga igsoon. Muna nga itong pagtagad karon sa atong panahon, no? Kay nagpadayon ang TM 472 paragraph 4
the people accept their minister's explanation of scripture and do not investigate for themselves. Mao gini siya ang tinuod. Naa ni nakaprophesy gini siya. Nasulat gini sa pulong sa Dios nga ang iglesia mo dawat sa explanation sa ilang mga ministro nga walay pag-imbestigar diha sa balaang kasulatan sa Law and Testimony or Bible and Spirit of Prophecy sa ilang mga kaugalingon. Perting bilibag yun. Muna perting naghanang maimperno ani kung dili kita mag-personal study. Therefore, tanawa ang pulong ni Satanas. Therefore, by working through the ministers, I can control the people according to my will. Unsay ingon ni Satanas, pinaagi sa pagbuhat diha sa mga ministro. Target ni Satanas, ministro. Pagka na-target ni ministro, nakurap ang mensahe ministro, nagtudlo, nagdili mao, nag-upos na kay gikan sa langit, hurot ang tibok iglesia, damay pa ingos impyerno. Mao ni ang sakit nga reality nga atong babasa mga igsoon. Kay nga naman, ni ay pinakabugat nga na-record pa gyud sa TM, page 69 and page 70. Ingon diri, men in authority are not always to be obeyed. Busa, dili sa tanang panahon kay leader na diha. Sa tanang panahon mutuo ta or atong sundon. Kay naagi counsel ang Dios. Men in authority are not always to be obeyed. Even though they may profess to be teachers of Bible doctrine. Isang pag mga atong nasinati o nailhan na nga mga magtutudlo na sa doktrina sa balaang kasulatan. There are many today who feel indignant and aggrieved that any voice should be raised presenting ideas that differ from their own in regard to points of religious belief. Tanawa. But we see that the God of heaven sometimes commissions men to teach that which is regarded as contrary to established doctrines. Tanawa. Di ba dunay senaryo o dunay panahon nga ang Dios mopadala og mga simple, ordinary nga mga tao nga mutudlo og mga kamatuoran gikan sa langit nga gihinihuna sa mga leadership nga kakontra sa na-establisar nga 28 ka tema. Pagkay wa man madungog, wa man mabasa sa 28 ka tema, mo pronounce ni sayop na, sa opsyot na, sa kalaban na. Pero doon na record din ang Dios magpadalag kahayag nga isipon sa mga leader nga kakontra sa establisar nga doktrina. Because those who were once the depositories of truth become unfaithful to their sacred trust, the Lord chose others who received the bright beams of the Sun of Righteousness and would advocate truths that were not in accordance with the ideas of the religious leaders. So naatanawa. Dunay mga kahayag nga itudlo nga kinabuhian nga dili sumala sa kabubuton o gikauyunan or sa ideya sa mga nanguna sa iglesia. Busa mensahe sa tanang mga Seventh Adventists nga unta magpamalandong ta nga ang organisasyon perfect nga gibuhat sa Dios. Perfect na, wala ta ikasaway ana. We are not against the organization, kay mo na siya ang sit up sa Dios. Pero kung ang organisasyon mo na atong ipuli ni Kristo nga manluluwas or ang leader ana dinha mo na atong ipuli ni Kristo manluluwas dinha nang sipyat. Kay sometimes ang ato magong mindset nga ang mission labaw kay sa Dios. Kay ug unsay sultis mission mas mo bow down ta, pero kung unsay mabasa nga pulong sa Dios di na ta motuo. Dinhi ang total nga pagka-deceive na to. Gibutang ng leadership para manguna sa pagka order sa buhat sa Dios. Kay naa may buluhaton ng iglesia sa Dios kalibutan. Pero kung ang leadership nagunahuna na siya na ang ilis ni Kristo, ang iya na boses misundos majority, labi na gyud ang hisgutan salvational issue na, dinha na ang total nga pag-take over ni Satanas nga gamiton niya as base agent ang mga ministro diha sa atong mga buhatan aron makurot laglag ang mga membro. Busa mao kini ang panahon sa pagmata nga atong makita nga mabalanse unta nato ang pagkaimportansya sa panahon diin atong siguruhon ang atong kalungasan aron nga sa ingon ni ana maabot gyud nato atong tinguha nga langit ng puloy-anan. Mayong adlaw kanatong tanan.